magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Master, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and sa ating elementals. Nais ko po muna magpasalamat syempre sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, sa mga nagpa-book ng kanilang mga readings and sa healing. And by the way, nais ko po munang magbigay ng message patungkol po dito sa bagyo pong dumaan, ano, kasi po talagang grabe, niragasan niya po ata ang NCR, ang Luzon. Grabe. Oh, hindi. Pati pala Visayas region. I think pati Visayas region. Pero dito po sa lugar namin, talaga pong ramdam na ramdam namin yung lakas ng ulan, lakas ng hangin, liparan ng yero. Yan, yun po yung mga na-experience namin. And we're so lucky, no, and blessed. No, kasi po talagang hindi po kami inabot ng tubig. Brown out, yan, nagkaroon po ng brown out. Pero uh, nako, Diyos ko, nakakaawa po yung mga malapit po talaga dito sa Laguna de Bay. Kasi po talagang niragasa po yung mga ibang bahay, lalo na po yung malapit po nakatira doon. And may mga bata pong bali-balita po na medyo na hindi maganda ang kinahinatnan. And, ay, wala pala dito yung oil ko. Hoping na, ano, no, nakauwi na po yung iba kasi dami po stranded. No, dami po na stranded talaga. Magaling pong work na late na po nagpa-uwi. So, yun po, halos lahat po talaga is yung mga hindi po dating binabaha, ngayon po, hindi na po baha, dagat na po. No, sa sobrang, sobrang taas ng baha. Halos pwede ka na mag-swimming. Dati hanggang lang, binti, paa, ngayon hanggang bewang, dibdib, gano'n na po nangyayari sa baha. Okay, so ngayon po is kukuha po tayo ng message from Archangels. Kukuha muna tayo ng update from Archangels kung ano po ang nais nilang iparating po sa inyo, lalong-lalo na po ngayon na dumaan po ang bagyo dito po sa atin, and may paparating pa pong isa. Okay? Okay, so ayan, nakuha na po natin ang ating oil and ang ating mga langis sa ating altar. Ay, grabe yung daan ng bagyo. Alam niyo po yung since dito nga po yung kapatid ko sa akin, hindi na po nakauwi sa kanila. Kasi nga po, hindi na namin pinaihatid. So, naiwan po doon yung mga alaga niyang, oh, Diyos ko, ang dami niya pa ng mga alagang hayop sa bahay. Kaya bukas po ng umaga, hahatid na po namin sila. Actually, hindi pa po tapos yung mga test. Hoping wala pong pila sa mga test. Lab test, CT scan. Okay. Okay, so ito po is ito po channel na to is para po to sa mga tipong magsisilbi po siyang gabay para po sa mga baguhan. Ito po is para po sa mga tipong nakakaramdam, nakakarinig, nakakakita, kinikilabutan, may mga panaginip na kakaiba at hindi po nararanasan ng iba. Ito po is para sa inyo to. And para din po to sa mga tipong may mga lahi po na manggagamot, mga manghuhulat, mga tarot readers. Ito po is para sa inyo. Lalo na po sa mga beginners. Okay? So, now is, actually, ang nakuha ko pong message kanina, no, is, actually hanggang ngayon, nagpa-flashback sa akin yung itsura nitong entity na to. I think this is demonic entity na nagpapakita po sa akin ngayon na nasa isang bahay na parang matagal na po siyang naninirahan doon, pero hindi naman po siyang nauna. Ibig sabihin, napatira po siya doon, napadpad po siya doon sa lugar na yun or sa bahay na yun. Gusto ko pong malaman kung bakit hindi siya umaalis doon or bakit nandun doon siya. No, gusto ko pong malaman yan. So, I'll check this at kung ano yung mga dala-dala niyang mga kamalasan doon or kasi it's demonic eh.
Parang nakakaloko po yung itsura niya na ang tanda-tanda, na hindi naman po kapulahan ng mata. Pero ang ilong niya is kakaiba, kulay kahoy ang itsura. Ganun po eh. Ganun po yung nakikita ko ngayon eh. Okay, so let's see. Kung ano po yung maibibigay na mensahe sa atin ng Holy Spirit about po doon. At kung ano po ang may dadala niyang perwisyo sa pamilya nakatira doon o sa bahay na yun. Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal sa Kristo, malabiring Maria, mahal Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga barahang ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood at makapagbigay po ng, makapagbigay po ako ng kompletong detalye patungkol po dun sa pinakita niyo po sa akin o hanggang kayo po is nagmamarka sa aking vision na isang nilalang na hindi po tagalupa. Ako po patuloy na nanalangin na kami po inyong bigyan po ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman, lalong-lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so kuha tayo ng muna. Message kay sa mga archangels, no? Kung ano ba ang nais iparating noon. Kasi hindi naman siya ganun po ka-red ang eyes niya. But kakaiba po talaga yung itsura niya. Payat na payat. Wala nga ako makita ang buhok. Yung mga ganun. Okay, so let's see kung ano yung nais iparating. Solution. The Empress. So, Archangel Zadkiel says success that comes from object compromise, self-control, patience, forgiving, and healing energy. So, etong nilalang na ito, hindi siya demonic entities. Mukha lang siyang demon. No? Mukha lang. Okay, so, ito pala thank you Holy Spirit. So, ito po pala, kumbaga po kasi ganito yan. Kung si God po, nagbibigay po ito ng graces and blessings sa atin. Also, the demons gives blessings din. Or, biyaya sa mga tao. Pero may kapalit po yan. Yung sa kanya po kasi is may kapalit. Pwedeng distraction. Parang alam niyo yun, mafu-fulfill po yung dreams ninyo from that entity, demonic entity. Pero po, andito yung hindi po kayo magkakaroon ng peaceful mind. Or andito yung, na andyan yung luxurious life, pero andito yung lagi namang mainit ang ulo mo, lagi kang may kaaway, hindi kayo magkasundo ng mga anak mo, ng asawa mo, ng kapitbahay mo, galit ka sa mundo. Kasi focus ka sa pera. Ganon. Ganon siya. Ganon ang dala niya. Nagbibigay siya ng swerte sa bahay. Pero andito yung tao na binibigyan niya ng swerte is punong-puno naman ng parang selos, sakim, galit, selos, mga ganon. Pero, hakot award siya sa pera. Hakot award siya sa mga, siguro, sa dealing ng transactions. Lagi siyang sure ball. Mga tipong ganon. Or maybe maraming properties to. It's because of that entities. Pero, wala namang kasiyahan. Parang walang pagmamahal doon sa loob ng bahay. Or mabigat yung dala ng bahay. Pero sa kanya, daming blessings. For sure, ang mga anak nito, or maybe kapitbahay, parang andito yung hindi ganun ka-close sa kanya, may tampo sa kanya, may sama ng loob sa kanya, may lihim na galit sa kanya. Mga ganun po. Okay? So, parang dito, no, since this is solutions, no, sinasabi ng card, there's a solutions, no. So, sinasabi dito na kumbaga, yung owner nitong bahay na ito, no, is, or kung sino man ang mapatira dito sa bahay na to,
At kung sino yung bibigyan niya ng biyaya, itong demonic entities na to, is siya yung magkakamit ng talagang success. No? And andito yung parang hindi siya basta-basta sabihin yung magbibigay ng ano eh. Pero, I mean, andito siya na nagkakaroon din naman siya ng at times, no? Maybe andito yung kahit na nakaka-receive siya ng mga success na parang unexpected, but still andito yung malapit pa rin siya kay God. That's why para nagtatalo tong demonic entities na to and yung blessings din na nare-receive nito from God. Kasi for sure, yung mga nakatira dito is kasi nakikita ko siya nasa back of the house eh. Backyard. Hindi siya nakakapasok sa loob. Wala siya sa loob ng bahay. Parang parang lagi lang siya nakasilip sa bintana, sa pinto. So hindi po siya nakakapasok talaga totally sa loob ng bahay. Yung mga ganun. That's why andito yung maybe sinasama. Alam niyo yung binubulungan niya yung owner na parang sa akin galing yan, gato ganyan. Then, pero ang totoo, galing siya kay God. So, andito yung at times, at pagka nakaka-receive siya at parang natutuwa siya pagka halimbawa lagi nang mainit, nagmumura na, nagdadabog na, nananakit na yung tao, doon siya tuwang-tuwa. Pero pagka nalalaman niya na etong tao to magsisimba na naman, magdadasal na naman, magsisindi na naman ng kandila, doon na naman siya nagagalit. Parang right after the prayers, right after going to church, no, is andito yung aatake siya, bibigyan niya to ng mga uh, maliliit na issues na palalaki na magkukos ng parang init ang ulo, magmumura, manunumbat, gagawa ng storya. Yung ganun. No? Pero I know for sure na ito is, kasi ano rin siya eh, kumbaga yung mga tong taong to, no, or maybe it's you collective, no, na kumbaga who owns this house, na you are a religious person but suddenly biglang may mga ganitong entities na nakapaligid sa bahay mo na kailangan mo tong lusawin, no, kailangan take actions, no. And the Empress is here. So, yun, dahil naman, yes, see, luxurious and abundant resources is here. Empress is abundance kasi yan din eh. So, sinasabi dito na the Empress, which is galing kay Archangel Gabriel, no, na kumbaga, yes, you're claiming success. But at times, no, dahil parang meron nga mga nag-i-spy sa'yo, may nag-stalk sa'yo ng mga ganitong entities, is andito yung minsan inaatake ka talaga ng init ang ulo or parang andito yung ang bilis mag-init ang ulo mo. Na kahit alam nito mga ito na ikaw is paladasalin, na meron kang strong faith kay God, no? Pero andito pa rin sila, talagang sinisira nila yung moment mo or sinisira nilang pilit yung faith mo kay God. So now is we have the moon. So this is from Archangel Haniel. So God always improves your plans, improves your goals, no, or ang daming development, no. And andito rin yung kumbaga pagdating sa intuitions mo, no, lahat yan accurate, no, lahat naman yan is accurate. Just face your fears, no, just always face your fears and grow stronger. Kasi kumbaga yung fears nanggagaling na po yan dyan sa demonic entities na yan, na para hindi mo i-pursue or hindi ka mag-move forward dyan sa mga pinaplano mo sa buhay-buhay mo. Ganon sila umatake. Kaya kailangan lang po talaga dito is paglabanan nyo yung mga ganyang klase nilalang, no, na nakabuntot po sa inyo ngayon. Or nagmamasid-masid po dyan sa bahay-bahay ninyo. Ayusin ko lang. Okay, so we have the 10 of Ariel and 8 of Raphael na dalawang bumaba. Ang ganda actually ng mo ng reading mo kasi there's a lot of abundance ang nakikita ko dito. Puro abundance, no? But there's also a self-control. Kailangan mo talagang habaan ng pasensya dito kasi itong demonic entities ito na nag-inspire sa iyo is andito yan yung bumubulong para mag-init ang ulo mo, magtamang duda ka, mabwisit ka, masira araw mo. Siya yan eh. No, but, bakit? No? Kasi ayaw niya maging masaya ka rin. Ayaw niya na maging full of parang love yung nasa paligid mo. Gusto niya lagi nakasimangot ka, gusto niya lagi ka nakasigaw, nagmumura, mga ganon.
Kasi there are so, very much to be grateful for eh. Kasi yung financial success na andyan sa'yo, no? And, yung family mo, alam mo, is very rewarding, no? And this is for life. Rich and very and rewarding family life ang meron ka eh. Kumbaga andito yung maibibigay at mabibigay mo sa pamilya mo yung mga pinapangarap mo kasi hindi ka naman kasi dito makasarili. That's why totoo po yan eh, na talaga pong sa mundo po natin kung tayo po is andito na parang nagpapakasaya, sige ang pananalig po natin sa Diyos, nililet go, let God po natin ng lahat. Pero naandyan naman itong mga ito, no, itong mga demonic entities ito na sige, no, sige ang atake. Sinusubok nila na parang alam mo yun, gigil na gigil pa rin silang kunin ang kaluluwa mo, kunin ang attention mo sa pamamagitan ng yan, pagmumura, tamang duda ka, may aawayin ka, meron kang lalaitin, may pagsisilosan ka, no? Yung mga ganun. Yan yung mga trip nila eh. No? So, now, dito sa Eight of Raphael is, gawin mo lang, no? Sinasabi ni Eight of Raphael na follow your dreams, follow your goals, follow your intuitions. Kumbaga, gawin mo kung ano yung nararapat. Huwag kang matakot. Alisin mo yung mga fears and doubts sa sarili mo. Believe in yourself. Yan ang sinasabi dito ni Eight of Raphael. Okay, so what else? Justice. Yes, kailangan mo daw, no? This is from Archangel Raphael na sinasabi na you need to fight for justice and equality. Huwag mo sila intindihin. Huwag mo intindihin itong mga bumubulong dito sa'yo na gawin mo yan, pagdudahan mo yan, o yung asawa mo may babae na, o may lalaki na naman yan, o may kachat na naman yan. Yung mga ganun. No? Yung pagtutulak, alam mo yun, especially sa mga temptations, no? Huwag kang mag-give up. Do the right things. Alam mo naman yan eh. Alam mo yung mga ganyan. No? Still, you need to balance it. No? Alamin mo kung ano yung nararapat. And we have the Tree of Gabriel. Wow, prosperity is arising. Totoo naman. If you are planning talaga. If you are, planning it wisely, no? Kung pinaplano mo to ng talagang maayos, no, there's a prosperity arising sa buhay mo. Talagang it's time, no, to take the next step, no, kumbaga para mag-level up ka, no. So expect mo na maybe for some of you may plans talaga. Actually lagi ko to nababasa rin eh, na parang maybe for some of you talaga nandito pa, pero may plan po sa inyo ang future, ang universe, no, to go somewhere, to go abroad, to go elsewhere, na talagang one of your desires, no, talagang mangyayari yan. Peace of mind, we have the Archangel Azrael, no, so just release the past, no, parang forget it na, wag mo nang ibaon, wag mo nang ibaon sa baul, I mean, just forget it. Hindi mo na kailangan itago. Kasi pagka binaon mo sa baul o sige, pwede lupa. Just forget it. Let it fly. Tapos na. No? Let go, let God mo na lang yan. Kasi, there's a lot of enriching future coming sa iyo eh. Ang daming opportunities, ang daming swerte, ang daming offers, mga ganyan, mga unexpected thing na hindi mo iniisip na pwedeng mangyari. So, parang lahat kasi sa iyo ngayon, no, collective is lahat milagro. Kahit na nandiyan yung monster na yan sa bahay mo or sa gilid-gilid ng bahay mo na ikaw is binubulungan or dinidistract. Still, no, you are so blessed. Ang dami mo marireceive. I know for sure talagang pinakairal mo dito yung let go, let God. But still, parang you have this past experience or maybe yung bang traumatic experiences mo from the past is still, no, parang may konti pa sa'yo. So, much better, no, kung i-release mo na yan. Forget it. No? Forgive them. Yun ay pinaka-the best, no? Forgive them.
Ace of Raphael. Be a positive, no? Yes, sinasabi niya rito. Kasi there's a lot of fulfilling romantic relationships, no, sa'yo ngayon. And also, when it comes to spiritual, no, there's a deep and lasting spiritual insights. So, malamang sa malamang po, no, is magkakaroon at magkakaroon ka rin dito ng mas deeper pa na vision, predictions. So, andito yung parang nagkakaroon ka ng promotion sa mundo ng spiritual. Kaya itong demonic entities na ito na pumapaligid-paligid sa'yo, hindi na nakalusot ngayon. Kung dati parang hindi ito nagpapahiwatig sa'yo or parang hindi mo naman ito nakikita, now nakikita mo na. So, yun po yun. No, there's a positive insights or parang a development, no, sa insights mo. Or, let's say na, to make it simple, na yung third eye mo po dito is talagang grabe, ang lakas na po ngayon. Okay? So, pagdating sa romantic relationships, wala na po kayong dapat isipin kasi po talagang you are blessed na rin by God or by the universe as well, your ancestors na talagang kasi parang maybe for some of you, ito is one of your parang pinagdaanan na na-depressed na rin or parang nagkaroon kayo ng struggle dito, nagkaroon kayo ng kalabuan, ganito, or some of you is parang nagkahiwalay pa. So now is nandito na yung phoenix na nila yan and binigyan na rin po kayo ng bakod para hindi na po to, alam niyo yung sumabog ulit. Okay, so we have the Queen of Raphael. So just follow your heart down. Follow your heart. A love of home and family. So, maybe for some of you talaga, no, is meron talagang napakalakas na psychic abilities ngayon. Kaya nga dito meron tayong card dito from 8 of Raphael din, ano, na sinasabing, yung intuition mo dito is talagang very accurate. Kung siguro mga last year, 2 years ago, possible na parang ando pa yung doubts mo sa intuitions mo, visions mo. But now, no. Kasi the more na, alam mo, we're getting older, or parang andito dumadaan po yung mga araw, mas nagkakaroon po tayo ng development. At pagkala po lalo po natin yung lagi nahahasa, nagagamit araw-araw, mas lumalakas po, mas lumalawak po yung insights natin sa mga ganyan. Marami na po tayo nararating, marami na po tayo nadidiscover. Yan po yung purpose, yan po yung kagandaan ng open and third eye. Marami po tayong hidden na insights, no, na kailangan po natin ma-discover. Wag na po, parang kung ano po yung nakikita natin sa physical na mata, which is yung two eyes po natin, pag third eye na po ang gumana, yung mga sikreto, yun po ang nakikita natin. Pero yung sa physical na mata kasi is yung ano lang po yung nakikita nyo ngayon, yan na po yun. So marami po dyan nagpapanggap. Pero pag umiral na po, gumana na po ang third eye ninyo, dyan na nyo na po makikita lahat ng katotohanan. Dyan nyo na po lahat makikita ang mga kasagutan sa lahat ng mga katanungan po ninyo. So, yung iba po kasi, kaya po nagpapa-open ng third eye kasi gusto makakita ng multo, gusto makakita ng ganito, ganyan, or gusto makapanggamot. Pero, hindi po kasi ganun yan. Again, ang pagbukas po ng third eye, mas maganda po, ang magbubukas po niyan, si God, no? Si God, si Jesus Christ, no? Ascended Masters, na mag-guide po sa inyo. Hindi po pwedeng basta-basta pabuksan sa tao yan. Kasi po possible na, iba po yung makita nyo na makikipag-combate na po kayo niyan. No? Pag natutulog kayo, makikita yung mga demons, elemento, na umaatake sa inyo. Paano niyo po babanatan yan? Kung wala naman po kayong kakayanan. Ending, pupunta po kayo sa mga healers. No? So, better to ask guidance, no? Or ask for the activation of your third eye kay God. Huwag po sa tao. Ako po, pwede ako magsara. No? Nagsasara po talaga ako. At by requested po ng mga clients, if gusto nila niyan, hindi ko po ina-allowed. Hindi ko na po linya yan. Si God po ang hinahayaan ko magbukas niyan. Kung talaga pong karapat-dapat kayo na mabuksan po ang third eye niyo. Meaning po kasi pag nagbuka yung third eye niyo, meron po kayong purpose dito sa lupa. Meron po kayong mission. No? Hindi lang po yan basta nagbukas dahil gusto niyo na po makakita ng sa ibang dimensyon. Pakapunta kayo sa spiritual realm. Hindi po. Meron po yung purpose. Okay? Bakit kayo nakakita ng visions? May purpose pa. Kailangan nyo pong i-share yan. Dreams as well. Okay?
Okay, so kung ano naman daw po ang nararanasan nyo ngayon, no? Sabi ni Archangel Michael ngayon. Archangel Michael, you're here. Thank you. So, kung ano man daw yung nararanasan mo na parang hindi mo naman deserve, no, sa ngayon, no? Please release it, no? Kasi kumbaga kailangan mong ano kailangan ang gusto dito sa ni Archangel Michael is to uplift, no, your personality, your mission, your soul. Ayaw niya ng alam niyo yon, yung bumababa. Kaya nandito siya ngayon sa iyo para hagupitin, no, yung mga yan na mga situations na parang pilit ina-attach sa iyo, no, nitong mga etong nakita kong monster na to. So better na kumbaga always ano din, kasi ako po ano ko din si Archangel Michael talagang lagi ko rin po siya tinatawag, no, as a my talagang protector, no. So now is we have a Knight of Raphael, the Sun. Wow. So parang kayo ngayon po, no, for some of you, hindi po lahat. So andito po yung for some of you talagang happy na kayo sa relationship niyo ngayon with your with your partner. And we have the Sun. So life is wonderful now sa iyo, no. So andito yung parang contentment, pasok na. No, you are now contented sa buhay. Kumbaga andito yung basta ano lang, bakit yung contentment is nandito na sa iyo ngayon? Bakit kontento ka na sa buhay ngayon? It's because of andito kasi yung power of positive thinking. Yun lang naman po yun eh. Pilitin niyo po, sabihin niyo po na kaya ko to. And kasi pag sinabi niyo pong kaya niyo to, and yung you believe in yourself and you believe in God, sunod-sunod na po yan. As long as alam niyo pong nandyan si God sa tabi ninyo, kasunod na po, ibig sabihin, naniniwala rin po kayo sa sarili ninyo. Okay? So, yun lang po. Kaya po, andyan po, parang rumaragasa din ng blessing sa inyo. It's because of God. It's because of yung paniniwala niyo po sa Kanya is talagang tuloy-tuloy din. That's why yung blessings din po na binibigay niya sa inyo is tuloy-tuloy din. Okay? Huwag po kayo pati-distract nyo lang po. Pakiusap ko, itong monster na to, if you are a healer, then better to kill this. As in, kill this. Okay, so kasi life is so wonderful. No? Bakit kailangan nyo ma-stress? And life is too short. So, kailangan natin maging happy. Okay. So, the Emperor is hit. Stability and efficiency. Nasa iyo din yan. Kumbaga, dito yung, yes, all of us naman po has this, ambitious plans, no? So, just continue to pursue all your dreams, no? But make sure din po na, andito si God, nakasakasama niyo po sa pangarap niyo. Huwag niyo pong parang hilingin or i-manifest yung mga dreams niyo nang hindi po kasama si God sa mga plano. Parang right after you receive those goals na na-achieve mo, kailangan po parang the way ng pasasalamat is especially kasi more on pag nag-manifest po tayo, more on talaga ang dating is puro pera. Make sure po na talagang ito is ibigay po mga 70% financial, no? Then the rest is health, protection, no? So make sure po na binibigay po natin yan or pinamamahagi po natin sa mga nangangailangan or sa alam nyo pong nangangailangan. Okay? So joy, okay. So for some of you, no, is ito yung joy ninyo, ito yung kasiyahan ninyo, yung pumasok po sa spiritual na mundo. No? And that's why, especially po dito sa mga subscribers ko na who's watching here, who's listening here, eto kayo po yung tao na nandito po kayo sa akin ngayon. It's because of nag-enjoy kayo to listen yung words of God, words of wisdom, and kumbaga andito yung masaya kayo sa parang nare-realize nyo kasi ay ganito pala ako, na kay God pala ako. Alam niyo po kasi yung pagkaalam niyo sa sarili niyo na kay God kayo, iba po yung happiness. Again, diniig niyo po nanalo sa loto. Pag kayo po, nalaman niyo po sa sarili niyo na kayo po is guided by God, guided by the universe, hindi ng hell. Right? So, andito talaga yung ang tawag doon, overwhelmed kayo, no, na talagang, or parang, for some of you, parang, kasi andito yung, maybe for some of you, no, is andito yung black sheep. But,
At ito nga yung questions na bakit ako ang napili? Bakit ako yung pinigyan ng ganito? Eh, pasaway ako. Sakit ako ng ulo. Yung mga tipong gano'n. God has a reason. No? So, wag mo na questionin. Just parang lahat naman po tayo is may mga, kaya natin magbago. No? Wag po natin yakapin ang kadiliman. Bitawan po natin yan and maging light po tayo. Hindi lang po natin sa sarili, kundi sa karamihan na tao. Magdala po tayo ng liwanag sa ibang tao. Once na nandiyan na po sa inyo si God, ipalaganap niyo po yung liwanag na ibinigay sa inyo ni God. Wag niyo pong ikulong sa sarili niyo lang. Okay? So, that's your reading. No? Hindi ko na po bubuksan yun. Okay, so that's your reading for today. So, sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-book private para po malaman niyo po kung ano po yung mga purpose ninyo, kung ano po ba talaga ang silbi ninyo dito sa atin, at kung ano po ba yung mga nangyayari sa buhay-buhay nyo, no? Especially po sa mga spiritual, mas better po ang private reading kesa po yung ganito, na nagja-general reading po tayo. Kasi ito po is for pangkalahatan na kung sino lang po yung makaka-resonate. So, it's not you na ikaw talaga yung kinakausap ko. Mas maganda po yung one-on-one. Okay? So, yun po. Kung sino po yung gusto magpagamot, magpa-reading, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay? So, close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love is in hope.